Mga kwentong pambata. Ang mga uwak at ang ahas. Maligayang pagdating sa Filipino Fairy Tales Channel. Tangkilikin ang mahiwagang kwento ng hayop, ang mga uwak at ang ahas. Nagsimula na ang panahon ng paglalagay ng pugad at abala ang lahat na ibon. Hindi ito pwede. Leven, dito nagtatayo ng pugad ang mga kaibigan natin. Yun nga ang problema, Maya. Mas maraming pugad, mas maraming itlog, mas maraming mandaragit. Hindi. Anong ginagawa mo? Tinitingnan kung ligtas dito. Tingnan mo, may mga ardilya rito. Ang mga ardilya ay hindi mandaragit. Oo, pero napakaingay nilang gumalaw. Paano kung matapakan nila ang ating mga anak? Hindi, wag dito. Leven, para magkaroon tayo ng mga anak, kailangan natin ng pugad para mapisa sila. Kung magpapatuloy ka ng ganito, matatapos ng panahon ng paglalagay ng pugad at wala pa rin tayong tahanan. Bigyan mo pa ako ng isang araw, pakiusap. How? Magandang lugar ito. Tingnan mo, isang burol na walang damo sa gilid, kaya walang ardilya. Walang butas sa gilid, kaya walang ahas. Napaka-perpekto nito para sa ating mga anak. Gusto ko dito. Simulan na natin ang paggawa ng ating pugad. Oo, walang butas sa gilid ng burol para sa mga ahas. Pero maraming nakatagong butas sa damo sa paligid ng burol. Hihintayin ko lang ang aking mga pagkain, ang iyong mga anak bago ako magpakita. Sabik sina Leven at Maya. Magpahinga ka muna, mahal. Mula umaga, hindi ka tumitigil sa paggawa. Oh, hindi. Kailangan kong tiyakin na magiging komportable ka sa paglalagay ng itlog. Ikaw ang dapat magpahinga. Paano ako magpapahinga habang ikay gumagawa pa? Imposible. Mas mabilis nating matatapos ito kung magtutulungan tayo. Sa wakas, matapos ang ilang linggong pagsisikap, natapos na rin nila ang pugad. Malapit na. Ang pugad na ito ay mapupuno ng maliliit na uwak. Ang ating mga anak, ang ating pamilya. Sana maging mabuti akong ama. Base sa kung paano mo ako'y nalagaan, sigurado akong magiging pinakamahusay kang ama sa buong mundo. Makalipas ang ilang araw, nangitlog si Maya ng 3 magagandang itlog.
Ayos ka lang ba? May kailangan ka ba? Oo, Ano? Sabihin mo. Ano? kailangan mong kumalma. Ayos lang kami. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi napipisa ang ating mga anak at hanggang matuto silang lumipad. Kaya, ikaw, umupo ka lang dyan at kumain ng maayos. Aalis na ako para kumuha ng pagkain para sa inyo. Huwag kang lalapit sa amin. Kapag ginawa mo, ay papatayin kita! Leveno! Tulong! Huwag kang magtangka! Huwag kang lalapit sa aking mga anak! Laban! Laban! Maya! Paparating na ako! Huwag muling subukan lumaban sa isang ahas. Hindi ko na protektahan ang ating mga anak. Hindi ikaw. Ang ahas na yun ang sumira sa atin at kailangan niyang pagbayaran ito. Magbabayad siya! Maya, hindi natin kaya. Pagbabayarin ko siya. Hindi ko alam kung paano, pero ang ahas na iyon, hindi na niya magagawa ito sa iba pang itlog. Hindi natin kayang saktan ang ahas. Oh, kaya ninyo. Sino ka? Paano namin gagawin ito? Kung masyadong malakas ang kalaban mo, ipakilala mo siya sa mas malakas. Bukas sa pagsikat ng araw, pumunta sa silangan, 5 milya mula rito. Obserbahan ang mga tao roon. Magkita tayo ulit dito. Kinabukasan, ginawa nila Leven at Maya ang pinag-utos sa kanila. Nakita nila ang malaking tolda ng maraming bantay. At pagkatapos, lumabas mula sa pinakamalaking tolda ang prinsesa kasama ang kanyang mga kaibigan. Palagi akong nasasabik sa paglangoy sa ilog. Oh! Ang lahat sa kakahuyan ay perpekto at maganda! Prinsesa! Tara na sa ilog! Pakiusap! Oo! Mga bantay! Opo, kamahalan. Iiwan namin ang aming mga alahas dito sa tolda. Bantayan nyo! Masusunod, kamahalan. At pagkatapos, inalis nila ang ilang makinang na bagay na suot nila at dinala pabalik sa kanilang malaking pugad. Magaling! Ano naman ang kinalaman nito sa ahas at sa mga anak ko? Lahat! Bukas na mangyayari ang lahat. Kaya kinabukasan, bumalik sina Maya at Leven sa tolda ng prinsesa. Nang iwan ng mga kasamahan ni prinsesa ang balot ng alahas sa loob ng tolda, naghintay sila at nang nakatalikod na ang mga bantay,
Mabilis na lumusob sina Maya at Leven. Kinuha ang mga balot ng mga alahas at lumipad palabas ng tolda sa harapan mismo ng mga bantay na tila inaakit silang habulin sila. Oh, mga uwak! Ninakaw nilang mga alahas! Ninakaw nilang mga alahas! Habulin sila! Habulin sila! Lumabas ka! Mamamatay! Lumabas ka! Hinahamot kita sa isang laban! Hintay! Hintay! Nandyan sila! Ah! Hintay! May ahas dito! Hindi natin makukuha ang mga alahas hanggat nandyan pa yung ahas. Ah! Ah! Oh! Pinatay niya ang aking mga anak! Dapat siyang... Maya, hindi tayo mamamatay. Hindi ka mamamatay. Ang buhay at kamatayan ay bahagi ng kalikasan. Nangangaso ang isang nilalang upang mabuhay, pero hindi dapat makampante ang isang nilalang sa kanyang kaligtasan. Kahit gaano kataas ang iyong lipad, kahit gaano ka makamandag, maaari kang matalo. Kaya mag-ingat palagi at huwag maging mayabang o kampante. Tandaan, gaano man tayo kalakas sa tingin mo, ano man ang gawin mo sa iba, makakahanap din ng daan pabalik sa iyo.